Alam mo ba kung bakit ang Mexico ay biglang nag-iba ng tono sa harap ng Amerika? Hindi ito simpleng away ng dalawang bansa. Ito ay isang mahalagang tanda ng pagbabago sa balanse ng kapangyarihan sa buong mundo. Noong unang araw, kapag sumigaw ang Washington, tumahimik ang Mexico City. Pero ngayon, ibang usapan na. Si Claudia Sheinbaum, ang unang babaeng presidente ng Mexico, ay nagtayo ng linya sa buhangin. At hindi ito basta linya. Ito ay isang deklarasyon na ang panahon ng walang kondisyong pagsunod ay tapos na. Tignan mo ang konteksto. Habang si Trump ay nagbabanta ng taripa at pag-deport, ang Mexico ay sumasagot hindi sa takot, kundi sa estratehiya. May sarili silang kalakalan sa Asia, may ugnayan sa BRICS nations, at ang kanilang ekonomiya ay hindi na ganoon kadepende sa Amerika tulad ng dati. Ito ay mas malalim kaysa politika. Ito ay tungkol sa pagkakakilanlan, dignidad, at ang katotohanan na sa modernong mundo, walang bansa, kahit gaano pa kalakas, ang maaaring mag-utos ng walang konsekwensya. Ang mensahe ay malinaw, respeto, hindi dominasyon. At yan ang bagong realidad ng geopolitics. Kaya nga balik tayo sa pangunahing tanong. Paano nangyari na ang Mexico, ang bansang dating tinatawag na backyard ng Amerika, ay nagkaroon ng lakas ng loob na tumayo at magsalita ng ganito kalakas? Hindi ito nangyari sa isang gabi. Ito ay bunga ng mga dekada ng pagbabago, ng pag-angat ng ekonomiya, at higit sa lahat ng pagbabago ng mundo mismo. Tingnan mo, noong dekada 90, noong nilagdaan ng NAFTA, ang Mexico ay talagang nakadepende sa Amerika para sa halos lahat. Ang kalakalan, ang trabaho, ang kabuhayan ng milyon-milyong Meksikano ay nakabitin sa desisyon ng Washington. Pero dumaan ang panahon at natuto ang Mexico. Natuto silang mag-diversify. Natuto silang makipag-ugnayan sa ibang bansa. At ngayon, mayroon silang China, mayroon silang European Union, mayroon silang mga bansang Latin American na katuwang. Hindi na sila nag-iisa at hindi na sila walang pagpipilian. Pero ang tunay na pagbabago ay nangyari sa loob mismo ng Mexico. Si Claudia Sheinbaum ay hindi simpleng politiko. Siya ay siyentipiko, environmentalist at dating mayor ng Mexico City na may hawak na PhD mula sa University of California. Ito ay babae na alam kung paano basahin ang data, kung paano magplano ng matagalan, at kung paano manatiling kalmado sa ilalim ng presyon. At yan ang kailangan ngayon ng Mexico, hindi ang emosyonal na reaksyon, kundi ang mahinahon at estratehikong pagtugon. Kaya noong si Trump ay nagsimulang magbanta ng mass deportation at taripa na umaabot sa 25% sa lahat ng produktong galing Mexico, hindi si Sheinbaum sumigaw pabalik. Hindi siya nagtantrum sa social media. Sa halip, tinawag niya ang kanyang gabinete, kinonsulta ang kanyang economic advisors, at gumawa ng solusyon na malinaw at matalino. Sinabi niya sa buong mundo, "Kami ay handa na makipag-usap, pero hindi kami susuko sa aming dignidad." And kaya dito papasok ang mas malalim na konsepto ng sovereignty o soberanya. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng soberanya sa ika-21 siglo? Dati, ang soberanya ay simple lang, may hangganan ka, may bandila ka, may military ka, tapos na. Pero ngayon, ang soberanya ay mas komplikado. Ito ay tungkol din sa ekonomiya, sa kultura, sa kakayahang gumawa ng desisyon para sa sariling bansa nang hindi umaasa sa ibang makapangyarihan. At yan ang pinaglalaban ng Mexico ngayon. Sila ay nagsasabi na kahit gaano pa kalapit ang Amerika, kahit gaano pa kalaki ang impluensya ng Washington, ang Mexico ay may karapatan na gumawa ng desisyon base sa kapakanan ng sariling mamamayan, hindi base sa gusto ng White House. Tingnan mo rin ang istorya ng relasyon ng dalawang bansang ito. Mula pa noong Treaty of Guadalupe Hidalgo noong 1848, kung saan nawala ang kalahati ng teritoryo ng Mexico sa Amerika,
Ang relasyon na ito ay puno ng tensyon, ng hindi pagkakaunawaan at ng power imbalance. Pero sa kabila ng lahat, may mutual dependence pa rin. Ang Amerika ay umaasa sa Mexico para sa murang labor, para sa mga produktong agricultural, para sa supply chain ng manufacturing. At ang Mexico naman ay umaasa sa Amerika para sa market, para sa remittances ng mga overseas workers, para sa investment. Kaya nga, ito ay hindi simpleng away. Ito ay isang delicate dance kung saan ang dalawang panig ay kailangang mag-negotiate, mag-compromise at hanapin ang common ground. Pero ang ginawa ni Trump sa kanyang unang termino at ang ginagawa niya ngayong planong bumalik ay binabago ang dynamics na yan. Ang kanyang rhetoric ay puno ng hostility. Ang kanyang policies ay puno ng threats. At ang resulta, hindi takot, kundi resistance. Hindi submission, kundi assertion. Kaya nga, si Sheinbaum ay hindi lang sumasagot para sa Mexico. Siya ay sumasagot para sa lahat ng bansang pagod na sa unilateral decisions ng mga superpowers. Siya ay simbolo ng bagong henerasyon ng mga lider na naniniwala na ang soberanya ay hindi gift mula sa ibang bansa, kundi karapatan na dapat ipagtanggol. At importante rin na tingnan natin ang domestic situation ng Mexico. Hindi ito perpektong bansa. Mayroon silang problema sa corruption, sa drug cartels, sa poverty, sa inequality. Pero sa kabila ng lahat ng yan, mayroon silang sense of national pride na malakas. Ang mga Meksikano ay alam kung sino sila. Alam nila ang kanilang kultura, ang kanilang kasaysayan, ang kanilang kontribusyon sa mundo. At ayaw nilang tratuhin na parang second-class citizens ng kahit sino, lalo na ng bansang dating kumuha ng kalahati ng kanilang lupain. Kaya nga, ang posisyon ni Sheinbaum ay hindi lang political strategy. Ito ay reflection ng sentimento ng buong bansa. Ngayon, pag-usapan natin ang economic dimension. Ang Mexico ay isa sa top trading partners ng Amerika. Billions of dollars ang dumadaan sa border araw-araw. Ang supply chains ng automotive industry, ng electronics, ng agriculture ay interconnected sa sobrang lalim. Kaya kung si Trump ay magpatupad ng 25% tariff, sino ba talaga ang masasaktan? Oo, masasaktan ang Mexico. Pero masasaktan din ang American consumers na bibili ng mas mahal na sasakyan, mas mahal na electronics, mas mahal na pagkain. Masasaktan din ang American companies na umaasa sa Mexican suppliers para sa just-in-time manufacturing. Ito ay economic suicide para sa dalawang bansa at alam yan ni Sheinbaum. Kaya nga, ang kanyang strategy ay hindi puro confrontation. Ito ay mixture ng diplomacy, ng leverage, at ng quiet confidence na sa economic war, walang talagang panalo. At dito rin papasok ang papel ng international community. Ang mundo ay nanonood. Ang ibang bansa sa Latin America ay nanonood kung paano haharapin ng Mexico ang Amerika. Ang China at Russia ay nanonood kung may opportunity ba na pumasok at mag-offer ng alternative partnerships. Ang European Union ay nanonood kung paano mag-evolve ang North American dynamics. Kaya nga, ito ay hindi isolated incident. Ito ay case study kung paano ang medium-sized power ay pwedeng tumayo sa harap ng superpower sa era ng globalization. At ang lesson ay simple. Kung mayroon kang economic alternatives, kung mayroon kang domestic support, kung mayroon kang clear strategy, pwede kang tumayo. Hindi ka kailangang sumuko. Pero syempre, may risks din. Ang escalation ay pwedeng mangyari. Ang diplomatic relations ay pwedeng lumala. Ang economic consequences ay pwedeng mas malala kaysa inaasahan. Kaya nga, ang tunay na test ay hindi lang sa initial confrontation. Ito ay nasa kakayahan ng dalawang panig na mag-de-escalate, na bumalik sa negotiating table at nahanapin ang solusyon na mutually beneficial. At diyan papasok ang real leadership. Hindi sa sigawan, kundi sa quiet diplomacy. Hindi sa threats, kundi sa constructive dialogue. At sana, sa huli,
yan ang mangyari. Dahil sa totoo lang, ang mundo ay may sapat ng problema. Hindi na natin kailangan ng dagdag na conflict sa pagitan ng dalawang bansa na dapat sana ay partners, hindi enemies.